Paano kung isang araw? Oh, wag mong sabihing multo yan, ah. Hindi multo. Paano kung isang araw, may isang taong kayang basahin yung eksaktong nangyayari sa loob ng mismong bahay mo? Yung tipong alam niya yung pinakamaliliit na ugali ng asawa mo, kung gaano kabilis mainis, ganon. Grabe, nakakakilabot naman yan. Di ba? Tapos alam din niya kung nakalimutan mong inumin yung maintenance meds mo. Alam niya rin kung naiwan mo yung tsinelas mo sa labas ng pinto. At ang pinaka-catch dito, Ano yon? hindi pa kayo naglikita kahit minsan, ni hindi nga niya alam yung address mo eh. Ikaw, paano ka magre-react sa ganung sitwasyon? Baka tumakbo na lang ako. Kasi parang, alam mo yon, kapag yung mga pinakatagong detalye ng buhay natin, mga bagay na tayo lang nakakaalam, minsan sa loob ng kwarto. Tapos biglang ibinunyag ng isang kompletong estranghero, parang basag agad yung privacy mo dun eh. Correct. Mapapatanong ka talaga kung isa ba itong himala na dapat mong ipagpasalamat o isang nakakatakot na karanasan. At yan mismo ay yung sentro ng malalimang pagsusuri natin na yun. Kasi meron tayo mga nakakalatag na dokumento dito. Bali parang mga ebidensya sa mesa ng isang investigador. Ano-ano ba yung mga sources natin for today? Bale, may hawak tayong CV or curriculum vitae, tapos ilang mga online testimonies. Meron ding isang medyo kakaibang Facebook post noong May 1, 2026. At ang pinaka-interesante, isang transcript mula sa isang Zoom meeting noong May 3, 2026. Okay, so medyo modern yung platform. Oo, at lahat ng ito ay umiikot kay Narciso Olalo. Isang tao na tinatawag ng mga tagasunod niya bilang number one instrument na pinili daw ng Diyos para maghatid ng mensahe at manggamot. Okay. So, religious and spiritual ang context natin ngayon. Tama, ang misyong natin sa masinsinang talakayang ito ay himayin kung paano ginagamit yung modernong teknolohiya tulad ng Facebook at Zoom para maghatid ng himala. Pero teka lang, bago tayo lumalim, gusto ko lang magbigay ng disclaimer sa nakikinig sa atin ngayon. Yes, napakahalaga niyan. Isipin mo na tayo ay mga nag-o-obserba lang na nakatayo sa labas ng pinto. Wala tayong pinapanigan dito. Hindi natin sinasabing totoo o peke ang mga milagrong ito. Exactly. Completely neutral tayo. Tinitingnan lang natin yung mga sources at ebidensya para maintindihan kung paano eksaktong gumagana yung ganitong uri ng pananampalataya at komunidad. Yep, nire-report lang natin kung ano yung nasa dokumento. At yung ganyang posisyon ang pinakamainam para masuri talaga natin ng maayos. Kung titingnan kasi natin yung pinakaunang dokumento, merong mensahe mula pa noong June 25, 2013 na naglalatag ng pundasyon ng samahan nila. Yung tinatawag nilang 3Ps, di ba? Oo, yung 3 P. Ayon sa dokumento, may 3 simpleng hinihingi ang Diyos. Pagsisisi sa kasalanan, pagbabago sa maling paniniwala, at lubos na paniniwala na si Olalo ay ginagamit na kasangkapan. Kumbaga, ito yung kontrata ng samahan nila. Pag nababasa ko yan, para mas madaling ma-imagine, isipin mo yung konsepto ng isang open source software. Open source? Paanong naging software? 'Di ba? Sa tech world, kapag open source, libreng ipinapamahagi sa lahat. Walang bayad. Dito sa sangkunya natin, mahigpit yung bilin na ang panggagamot ay absolutely free. As in, walang bayad talaga? Wala. Walang sisingilin kahit isang sentimo. Kasi ang paniniwala nila, Diyos ang nagpapagaling. At boses lang daw ni Olalo ang ginagamit. Kumbaga, boses pa lang niyang marinig, okay na. Wow, okay. Pero tulad ng software, gagana lang yung programa kung yung user o yung pasyente ay may compatible na system. Meaning, yung paniniwala nila. Tama, kung puno ka ng pagdududa, hindi ka pasok sa system requirements. In fact, nakasulat din na hinihingi ni Olalo na ipaubaya na lang sa Diyos ang mga taong hindi naniniwala. So hindi niya pinipilit yung mga ayaw. Oo, wala daw siyang gagawin sa kanila, ipaubaya na lang. Kaya mapapaisip ka talaga, sa panahon ngayon na lahat may presyo, gaano kalakas ang epekto sa mga tao kapag may nag-alok sa iyo ng serbisyong walang bayad?
pananampalataya lang ang hinihingi. Napakalakas ng epekto niyan kasi sanay tayo na kapag may sakit ka, ang unang iisipin mo agad magkano gagastusin sa ospital, sa gamot, sa doktor. Totoo yan, napakamahal magkasakit. Kaya kapag may lumapit sa'yo at sinabing absolutely free ang pagpapagaling, automatically binabasag nito yung defense mechanism natin. Inaalis nito yung paghihinala na baka gusto lang akong perahan ng taong ito. Make sense? Dahil walang perang sangkot, yung nagiging bayad mo talaga ay yung tiwala at katapatan mo. Mas madaling buksan ang puso kapag nakita mong parang dalisay yung intensyon. Kasi nga, walang hinihinging apalit. Pero teka, dahil inalis na yung pera sa usapan, paano mo mapapatunayan na totoo yung kaya mong gawin? Papatunayan sa ibang paraan. Oo, at dyan papasok yung nabasa ko sa CV niya, yung konsepto ng power of mind. Ayon doon, kaya niya raw makita yung kwento ng buhay at mga kasalanan ng isang tao. At hindi lang ng mga buhay, Pati ng mga patay. pati ng mga patay. Kaya niyang makita. At ito yung nakakagulat, hindi lang ito nangyayari sa mga private na usapan. Tumingin tayo doon sa isang specific na ebidensya. Yung Facebook post niya noong May 1, 2026. Ito yung tungkol sa panaginip niya? Oo, ikinuwento niya yung panaginip niya at hindi ito ordinaryong panaginip ha. Nakasakay daw sila ni Jesus Christ sa isang bisikleta. Bisikleta, talaga? Bisikleta. Si Ulalo daw yung nakpipedal, tapos si Jesus ay nakabakride sa kanya. Ang daming pwedeng maging symbolism niyan. Isang bisikleta, kailangan ng balance at physical na effort para umandar. Tapos, nahihirapan siyang pumidal kasi yung angkas niya, si Jesus, ay usog daw ng usog. Oo, kaya daw nawawala siya sa balanse. At teka, babasahin ko yung eksaktong linya sa panaginip na talagang nakamut ako ng ulo nang makita ko. Kinausap niya si Jesus at sinabi niya, ito yung quote ano ba yan, best friend? Usog ka ng usog malapit sa akin ang luwag-luwag ng upuan sa likod mo. Tinawag niyang best friend. Oo, best friend daw. Tapos nagpatuloy pa yung kwento. Pupunta sana sila sa butika para bumili ng gamot sa blood pressure. Kaso, nakalimutan ni Ulalo yung reseta. Tapos naiwan daw niya yung tsinelas niya sa loob. Ang daming detalye na parang ang casual masyado, no? Diba? Tapos biglang nag-shift yung eksena. Nakita daw niya si Jasmine, isa sa mga tagasunod, na nakakumot kahit napakainit ng panahon. Tapos nalaman din niya na si Charmin, isa ring tagasunod, walang nilutong pagkain. Wait lang. Bakit? Medyo kailangan nating himayin yan kasi bakit kaya inilalarawan yung isang sinasabing banal na mensahe sa ganitong napaka-ordinaryo, halos komikong paraan? Bisikleta, naiwang tsinelas. Walang nilutong ulam. Oo, nasaan yung mga traditional na pangiitan, yung mga anghel na may pakpak, yung nakakapasong liwanag mula sa langit, yung mga nababasa natin sa mga lumang libro. Ako rin nagtaka Bakit ganun kasimple? Kung titignan natin yung psychology at sociology niyan, makikita mo yung henyo nung nagpukwento. May tinatawag kasi sa psychology na parasocial relationship. Ano yung parasocial relationship? Ito yung pakiramdam mo na malapit na kaibigan mo yung isang tao kasi madalas mo siyang napapanood o nababasa mo yung mga casual na kwento niya kahit hindi naman kayo personal na magkakilala. Parang sa mga vloggers ngayon? Exactly. Kapag yung mga panganitin kasi ay masyadong grand o dakila, kunwari kumikidlat na ulap, lumilikha yan ng malaking distansya. Nakakatakot yung Diyos na nasa ulap. Parang hindi mo ma-reach. Tama. Pero yung Diyos na nakaangkas sa bisikleta mo papuntang butika, yan yung Diyos na kasama mo sa araw-araw na pagdudurusa mo. O nga, no? Ibinababa niya yung konsepto ng sagrado sa antas ng ordinaryong buhay. Yung naiwang tsinelas, yung pagpunta sa butika, yung pagiging mainit ng panahon, realidad yan ng mga ordinaryong taong kinakausap niya. Kumbaga, pinapaparamdam niya sa mga followers na ang espiritualidad ay naroon din sa loob ng kusina nila o sa mainit nilang kwarto.
Correct. Mas madali kang maniwala sa himala kung nangyayari ito sa setup na pamilyar sa'yo. Pero ang mas nakakabilib dyan hindi niya lang basta iniwan yung panaginip sa ere. Meron itong tiyak na petsa kung kailan niya ipinaliwanag. Ito yung May 3 na Zoom meeting, di ba? Oo, doon binigyan ng kahulugan yung bawat detalye sa panaginip. Kasama niya sa Zoom call sina Meme, Merlinda at Jasmine. Pero teka nga, medyo naguguluhan ako dito. Bakit kailangan sa Zoom meeting pagawin? Pwede naman niya sigurong i-PM na lang isa-isa para sabihin yung meaning, tiba? May malalim na dahilan yan kung bakit pampubliko. Ang tawag dyan ay yung power of public validation. Paanong naging public validation? Isipin mo yung Zoom interface, kung saan nakikita mo yung mga mukha ng tao sa maliliit na screen. Nagsisilbi itong modernong digital na kapilya o simbahan. Kapag nag-PM lang siya, nakakulong yung milagro sa 2 tao lang. Okay. So walang audience. Oo. Pero kapag ginawa niya sa harap ng marami sa Zoom, nakikita ng lahat yung real-time na reaksyon. Yung gulat, yung pag-iyak ng taong nakatanggap ng mensahe. Kaya yung individual na karanasan ay nagiging karanasan na rin ng buong grupo. Nakakahawa kumbaga yung pagkamangha. Tama. Bawat detalye ng panaginip ay nagiging isang panggrupong patutuo. At napakadetalyado nung ginawa niyang pagpapaliwanag. Ayon doon sa transcript natin mula sa Zoom, yung pag-usob daw ni Jesus sa bisikleta, sumisimbolo pala yun sa asawa nung isa sa mga miyembro, si Meme. Paano idinugtong yun? Inilarawan niya yung asawa ni Meme bilang makulit, bugnutin at pasaway. Tapos, yung pagpunta daw sa butika ng walang reseta, yun daw ay mensahe na hindi umiinom ng tamang maintenance meds yung asawa. Hala! Tapos, minsan pa nga raw, bumibili yung asawa ng gamot na hindi naman inireseta ng doktor. Dahil sa katigasan daw ng ulo na ito, kaya pumutok yung ugat sa ulo ng asawa at na-stroke. Ang galing nung pagkakakonekta niya. At hindi lang yun ang tumugma. Yung detalye na nakakumot si Jasmine sa panaginip, binigyan niya ng warning na baka magka-heat stroke ito dahil alam niyang sobrang init ng panahon. Oo. At pati yung kay Charmin na walang nilutong pagkain. Kinumpirma nila mismo sa meeting na totoo daw yun. Dahil isang gabi lang natulog daw dun si Charmin, kaya hindi na siya nakapagluto. Wow! Sa transcript nga, grabe yung gulat ng mga miyembro. Sabi nila, tumpak na tumpak po. Kahit na hindi pa nakakapunta si Olalo sa bahay nila, alam niya yung mga ugali nila. Parang siya pa mismo yung nagpapatunay sa kanila na hindi siya peke. Oo. At para kay Olalo, ito daw ay sampal sa mga tinatawag niyang mababalagbag na utak. Mababalagbag na utak. Opo. Yan yung term niya sa mga kritiko na nagsasabing may nagte-text lang daw sa kanya ng impormasyon. Pero teka lang, bilang investigador sa pagsusuring ito, gusto ko mong i-push back yung ideyang yan. Sige, paano? Nabasa ko rin kasi sa mismong Facebook post niya na bago pa man mangyari yung Zoom meeting, nabasa niya yung chat ni Maymay na may problema sila. Nagreply pa nga si Olalo ng, ano ba ang problema? I-chat lang ninyo. Tapos sumagot si Maymay na nasa ospital yung asawa dahil na-stroke. So may clue na pala siya talaga bago pa ang meeting. Oo. Kaya ang tanong ko, sa iyo, kung sasabihin ng mga kritiko na kaya niyang hulaan yung stroke kasi nga nabigyan na siya ng clue sa chat, bakit pinaniniwalaan pa rin siya ng mga tao sa Zoom? Bakit hindi nila nakikita yung lohikal na paliwanag na yon? Yan yung nagpapakita kung paano gumagana ang pananampalataya versus lohika. Kapag ang isang tao ay desperado o naghahanap ng kasagutan, tulad nung asawang na stroke, mas nakafocus sila doon sa emotional na kahulugan kaysa sa technical na timeline. Paanong emotional na kahulugan? Oo, baka alam na niya yung detalye sa chat. Pero pansinin mo, hindi niya lang sinabing, alam kong na-stroke ang asawa mo. Gumamit siya ng detalyadong naratibo. Binanggit niya yung pagiging bugnutin, yung hindi pag-inom ng tamang gamot, yung pagiging pasaway. Mga bagay na
nangyayari araw-araw sa kanila. Exactly. Yan yung household dynamics na totoong-totoo. Kapag narinig iyon ng asawang nag-aalaga mula sa isang manggagamot, ang mararamdaman niya sa wakas, may nakakaintindi sa hirap ko. So hindi yung info ungkol sa stroke ang mahalaga, kundi yung pag-validate sa nararamdaman niya. Tama. Yung detalyeng alam kung sino yung makulit, sino yung hindi nagluluto, yun yung anchor ng paniniwala nila. Binibigyan ni Ojelalo ng banal na kahulugan yung mga ordinaryong problema nila. Make sense? Kaya nakukuha niya yung buong tiwala nila dahil feeling nila nakikita sila eh. Pero hanggang doon na lang ba yun? Kasi kapag may na-stroke na o may nabagok ng ulo, hindi na pwedeng interpretasyon lang ng panaginip, di ba? Siyempre, kailangan na ng pisikal na aksyon. Paano niya tinutugunan yung pisikal na paggaling? Dito natin makikita na hindi lang puro mind reading ang sistema niya. May practical din siyang aplikasyon. Sa parehong Zoom meeting, maririnig yung payo niya tungkol sa kalusugan. Sabi niya, uminom daw ng kalamansi para palabsawin o panipisin ang malapot na dugo. Para saan daw yun? Nakakatulong daw yun umano sa mataas na kolesterol at high blood pressure na nag-cause nung stroke nung asawa ni Meme. At hindi lang pala kalamansi ha, may isa pang testimony na nakakabilib dun sa dokumento. Tungkol ito kay Charmin na tinatawag din nilang Manang. Anong nangyari sa kanya? Nadulas siya sa banyo at nabagok ang ulo niya. Ala, delikado yun Oo, aminin ko kapag nabagok yung ulo ko, instinct ko pupunta talaga akong ER. Pero ang ginawa niya, gumamit siya ng lana. Lana. Yung parang healing oil. Oo, healing oil na galing kay Ulalo. Ipinahid niya ito tapos sinabayan niya ng yelo sa bukol. So pinagsama yung practical at espiritual. Tama. At ang naging resulta, ayon sa kanya, hindi lang nawala yung sakit, nakatulog pa daw siya ng mas mahaba kesa sa normal. Mula sa 6 na oras, naging 7 oras yung tulog niya, tapos pagkagising daw niya, ang ginhawa na ng pakiramdam niya. Ang galing nung paghalo ng ordinaryong yelo at ng banal na lana. Lumilikha kasi iyon ng ritual na madaling gawin sa bahay pero may kasamang pananampalataya. Hindi mo na kailangan pumunta ng hospital para gawin. Oo, accessible siya. Tapos, mapapansin mo yung effect na sinabi niya, yung mahabang tulog at pagginhawa. Ito yung mga signs ng pagbaba ng anxiety at stress. Kasi kalmado na siya. Oo, kapag panatag ang isang tao dahil naniniwala siyang may nagpoprotekta sa kanya, tulad ng healing oil, nagre-relax yung mismong katawan. Nakakatulong yun sa mabilis na paghilom. Pero may napansin din ako dun sa transcript na medyo mahigpit. Pinuna talaga ni Olalo yung mga tagasunod niya. Bakit niya daw pinuna? Binigyan niya sila ng leksyon tungkol sa personal na responsibilidad. Kasi kapag gumaling na raw dahil sa panggagamot niya, minsan bumabalik yung mga pasyente sa dating maling gawi sa pagkain. Parang pasaway pa rin. Oo, inihalin tulad niya ito sa isang taong humingi ng tawad sa Diyos dahil nagkasala. Tapos pagkakuha ng kapatawaran, uulitin lang ulit yung kasalanan. Parang binabaliwala daw yung milagro. Sinita rin niya sila sa hindi pag-share ng tips, di ba? Oo, pinagsabihan niya sila kasi hindi raw nila ibinabahagi sa mga kamag-anak nilang may sakit yung mga simpleng payo tulad nung pag-inom ng kalamansi. Napakahalaga nung linyang yon sa istruktura ng ganitong grupo. Kasi binabasag nito yung ilusyon na ang milagro ay parang magic pill. Na pwede kang maging pabaya ulit pagkatapos gumaling. Tama. Sa pamamagitan ng paglalagay ng responsibilidad sa balikat ng pasyente, naproprotektahan yung integridad ng manggagamot. Paanong proteksyon? Isipin mo ito kapag gumaling ang tao matapos uminom ng kalamansi o gumamit ng lana, kanino ang papuri? Di kay Ulalo at sa Diyos. Oo, ngunit kapag yung tao muling nagkasakit o na-stroke ulit o kaya hindi tuluyang gumaling, masisira ba ang kredibilidad ni Alalo? Hindi.
kasi ibinilin na sa kanila na mag-ingat at magbago ng gawi. Exactly. Ang sisi ngayon ay babagsak sa mismong pasyente dahil pasaway siya, dahil hindi siya sumunod sa disiplina, o bumalik siya sa bawal na pagkain. Ang galing. Lumilikha siya ng balance kung saan yung pasyente hindi lang basta aasa sa himala, kundi dapat din siyang kumilos para sa sarili niya. Oo, active participant siya sa healing process niya. Kaya hindi lang ito basta pagpapagaling, may kasamang disiplina. Ngayon, bago natin tapusin ito, balikan natin saglit yung mga napag-usapan natin sa malalimang pagsusuring ito. Ang dami nating na-cover talaga. Nagsimula tayo sa pagtingin sa mga pundasyon nila noong 2013, yung kontrata nung 3Ps, pagsisisi, pagbabago at paniniwala. At ito ay kapalit ng libreng panggagamot na walang hidden charges. Tapos nakita rin natin yung pag-evolve ng mga pangatiin. Mula sa mga lumang konsepto, naging casual na Facebook posts na lang, mga imahe ng bisikleta at naiwang tsinelas. At nakita rin natin kung paano nagamit ang Zoom para i-decode yung panaginip na nagpatibay lalo sa paniniwala ng grupo niya. At syempre, yung paggamit ng lana at kalamansi, kasabay ng paalala sa disiplina. Parang isang buong sistema talaga, no? Isang sistema kung saan ang tradisyon, ang teknolohiya at pananampalataya ay nagtutulungan. Ang nagiging tulay dito ay yung buong pagtitiwala sa boses ng manggamagamot. Kaya nga dapat nating tanungin, bakit ba ito mahalaga sa'yo na nakikinig sa atin ngayon? Bakit nga ba? Sa isang mundong mabilis tumakbo, kung saan puro automated na yung mensahe natin at medyo impersonal na yung teknolohiya, yung kwentong ito ay sumasalamin sa isang napakalalim at napakasimpleng pangangailangan natin. Yung ano yun? Ang pangangailangang mapansin. Sa dami ng tao sa mundo, lahat tayo palihim na naghahanap ng taong kayang makita yung eksaktong sitwasyon natin. Hindi lang yung nakangitin nating picture sa social media. O kundi pati yung pagkabugnutin ng asawa natin, yung naiwan nating tsinelas. Pati yung pagkumot mo dahil sa sobrang init o yung pag-iyak mo mag-isa, ang mabigyan ng ganyang klaseng atensyon, yun ang tunay na milagro para sa marami. Ang kapangyarihan na unawain yung maliliit na detalye ng buhay ng tao, yun ang pinakamatibay na sandata para makuha ang tiwala nila. Grabe, tagos yun na. At bago talaga tayo magpaalam, may gusto lang akong iwang tanong para pag-isipan mo. Sige, ano yan? Ibalik natin doon sa unang sitwasyon natin. Kung sakaling may isang estranghero na bigla na lang lumapit sa iyo bukas, wala kayong mutual friends, hindi mo siya kilala, pero tumpak niyang inisa-isa lahat ng tinatago mong sikreto. Nakakakilabot pa rin yan. Di ba? Inilahad niya yung mga malilidit na pagkakamali mo, yung mga sakit na iniinda mo, at pati yung katigasan ng ulo na ayaw mong aminin kahit kanino. Kapag nangyari yun, Ano ang gagawin mo? magiging dahilan ba ito para ibigay mo ang buong tiwala mo at magbago ka ng paniniwala dahil sa wakas, naramdaman mong may nakakakita sa'yo? O mas lalo ka lang matatakot at tatakbo papalayo dahil hindi mo alam kung ano pa yung kaya niyang halukayin sa pagkatao mo? Isang napakagandang tanong na sarili mo lang ang makakasagot. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa masinsinang talakayang ito. Mag-ingat lagi at patuloy lang sa paghahanap ng mga kasagutan. Hanggang sa muli.